kami. Ako yung femsi na lalaban sa kasama mong bungi. At kahit na anong gamitin mo, Tagalog o Ingles. May will go first! Let's go! Let's go! Respect the MC, yeah, let's go! Bago natin to simulan, Diana, sana naman walang mangyaring iyakan. At sana pagkatapos ng battle natin na to, tanggapin mo ng isang kantalunan. Dahil kahit alam ko na iba na kita ng buhay, hindi pa rin kita uurungan. Rematch battle? I can give that to you. In fact, I'm already giving it to you. But a rematch battle? Playing ang bote. Oh, fuck you! Oh, shit. Pero alam mo, Diana, hindi ko naman talaga to ginusto. Kasi alam ko na alam mo na may pinagsamahan din naman tayo ng mga panahon na tinatawag pa kitang Ate Diana ko. Pero ginagalit mo ako, kaya magpasensyahan na lang tayo! Pero kumusta nga ba, Diana? Naka-move on ka na ba? Iniwan ka na naman pala. Palibhasa kasi pinagsawaan ka na niya. Paano ba naman kasi wasak na wasak ka na? Wasak na nga yung puki mo, pati ba naman puso mo, winasak niya? Pero bakit nga ba si Diana na naman tong kaharap ko, Happy JC? Eh tangina, hindi naman to totoong femsi. Isa lang tong feeling femsi. Kasi simula na sumali ka sa UBRB, mga bars mo walang rhyme, mga rounds mo kapos sa time. Pero I guess that's fine kasi wala din naman akong time para ayusin yung mga bars mo para mag-rhyme. Kasi nga puta, isa ka nga palang lyrical mind. Nandiyan naman sila to fix your fucked up mind. Pero dito sa battle na to, malalaman natin kung sino talagang literal na lyrical. Kasi kahit lyrical mind ka, hindi ka literal na lyrical! Madami pa akong gustong sabihin. Kaya hindi pa ako tapos. Pero pagkakasyahin ko yung 3 round para ikay maibaon ng lubos. Wala akong pake kahit ako'y sobrang mapaos. Dahil ang gusto ko lang naman ulit makita yung umuwi ka sa inyo nang naghihikahos. Time! Make some noise! First round, D, bring it down, let's go! D versus May. Parang kailan lang marami akong mga nagbigong tao kaya ako nang hinayang. Alam kong tinalo mo ko dati, pero ang mali mo ay hindi mo ko pinaslang. Niloko mo lahat ng tao nun, tulad ng ginawa mo sa ex mo. Parang pinaslang. Again. Parang ginawa mo sa ex mo, parang pinaslang. Yes! Kaya Kuya JC, is this a joke? Bakit mo ako'y tinapat sa isang pokpok ng tatay ay martilyo at ang nanay ay pako kayo nilabas sa isang pokpok? Na nagsilbing hugas kamay din sa unang battle na sinubok, pero ang dapat sa'yo, hugas pek-pek dahil kung sino-sino lang naman ang katabi mo sa iyong pagtulog. Kaya May, please lang! Kaya May, please lang! Huwag kang magmamalines dahil alam mong may rume at may bao ka rin parang tae. Sa buong buhay mo, ang boobs mo lang naman ang kaya mong ipagmalaki. Pero wag mo nga kaming lolokohin. Dahil alam namin ang totoong nangyari. Lumaki lang naman niya pinagmamalaki mo dahil sa kakasipsip ng mga lalaki. Lahat naman lang kasi ng mga babae may pagkalande. Pero kailangan din natin matutong lumugar. Huwag kang ipokrita, May. Parehas lang naman tayong malande. Ang pinagkaiba lang naman sa atin, ako ay nabulgar. Pero, tinanggap ko yon tulad ng aking pagkatalo. Pero alam mo naman ang kasabihan ng mga matatanda, pag tahimik ang tao, mas
kong nalit ang aking corona na nagpapalaki sa kukote mo na walang alam kundi ang magpabida. Kaya sa putang inang to, na libre ang talent fee. Wait lang, may sasabihin pa ako. Kasi tong taong to, posibleng tindera ng mga mani sa Pinas. At alam nyo ba kung anong pinagbebenta niya? Ay ang mani niya. Obvious naman hanggang ngayon. Papainitin niya ang mga lalaki hanggang sa pumutok na parang bulkang mayon. Kaya para sa lahat dyan ng mga tao, hindi dapat lagi sa panlabas o boobs ang laging mahalaga. Nasa pagkatao yon. Kaya speaking of pokpok totoo na libreng talent fee, ilalabas ko na lahat ang baho niya sa putang inang round 3. Time! Make some motherfucking noise. Let's go. Make some motherfucking noise. Second round, May. Bring it down. Let's go. Let's go. Second round, May. Let's go. You know, D? Yo. Hold it down. Hold it down. You know, D, I won't be the one who's in danger. Kasi kahit magalit ka pa at lagyan mo ng D, yung anger, tapos inumin mo yung Batangas, tangina, isang sindi ko lang sa'yo ng lighter, you'll be the one who's in danger. Kaya wag kang mag-angas kasi kahit Ilocana ka, hindi ka atrasan ng balistong ng Batangas. Guys, ito real talk. Yo! Alam niyo ba tong si Diana? Bago yung first battle namin, sa school, todo ang ngiti niya sa akin. Pero pagkatapos ng battle namin, tangina, hindi niya man lang magawang makatingin na diretso sa akin. Binalaan naman kita nung simula pa lang na walang personalan. Pero wala para ka nagbingi-bingihan. Tapos ngayon nandito na naman tayo, hindi ka pa ba nagdadalang apak-apakan? Hindi ka pa ba nagsasawang daan-daanan? Pero sana naman magising ka na dahil ikaw lang naman yung nagtatanga-tangahan! Pero itong, alam niyo ba itong si D? Todo linis ng pangalan niya. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang subukan linis ng pangalan mo dahil wala na talagang pag-asa to. Halos lahat ng Pilipino dito alam ng kabahuan mo. Mapasaan mang bansa, pangalan mo'y sira. Dahil kahit sa Espanya o mapa Pilipinas, pangalan mo'y parang Pokemon, ito'y sobra ng gasgas! Pero kahit ganyan si D, proud siya that she's right from lyrical mind. Pero hindi naman kita masisisi kasi meron naman talagang magagaling sa grupo mo. Pero if you don't mind, can I just say na wala ka lang talagang binatbat sa isang puting kunaw katulad ko? Pero alam mo, lahat naman ng grupo gustong umangat. Pero hindi lahat ng grupo sumisikat. Kailangan lang talaga ng sariling sikap. Pero paano aangat ang grupo mo kung sa halos lahat ng kantang ginawa nyo, isang tao lang lagi yung nagsusulat! Tapos tinanong mo pa kay Che kung bakit siya nandito ay hindi naman siya nagre-record. Bakit? Porket ikaw nagre-record? Pero teka, dun ba sa mga ginawa mong kanta, ikaw bang gumawa ng liriko? Di ba hindi naman kaya sinong niloko mo? Kaya yung totoo, Diana. Kaya mo ba talaga ako'y durugin? Kaya mo ang katawan ko ay lamasin? Huwag ka nang umasa, tanga. Dahil paano mo dudurugin ang taong dinurog ka na? Paano mo lalamasin ang taong nilamas tapos tiniris ka pa? Paano mo ipapabagsak ang taong pinagbagsak ka na? At paano mo ibabaon ang taong nagbaon sa'yo sa hukay kahit alam niyang buhay na buhay ka pa? Oh my God. Time! Chill, yo, chill. Second round, D. Bring it down. Let's go. Nung unang battle natin, ikaw ang nanalo, what can I say? No. But ever since then, I figured out a way. Even though your name is May, it can't be May's Day. Kasi after sa gerang to, everybody will be shouting May Day. Not because your name is May, but the fact that para na ako si June. Kasi tinatabunan ko na si May. Alam ko naman na you look up to me, May. Kasi sa pangalan mo pa lang, if you take out the eye, you'll be left with me. And you're not a tiger, May. You're a fucking pussy. You're a copycat. That's why you should thank JC. Because you wouldn't be made if he didn't give you the D.
Hindi mo lang matanggap kaya lagi kang feeling good girl na tahimik. At sumali ka pa sa White Rabbit dahil akala mo Playboy yung logo nila sa mga damit. At ang buki mo, para lang si Mary Jane dahil ito na ay gamit na gamit. So, ladies and gentlemen, ipapakilala ko nga pala si May sa inyo, ang babaeng lumuluhod sa mga lalaki parang nasa simbahan. Tamod ang kanyang kinakain, paspas sa kanya ng mga kalalakihan. Hold it down! Hold it down! Mabuhupan kanyang kilikili, parang puki ng Korean. Malaki daw ang boobs niya, kaya simula ngayon tawagin na natin tong Big Jan. Joke lang! Please bro! Joke lang at kinailangan ko lang gamitin. Parang puki niya sa lahat ng mga kalalakihan. Pwedeng gamitin. Pwede gamitin. Sa rematch na to, ang bitch na to, siguradong may sasapatin. Sasasakin kita gamit ang mga tite, at sa tite rin kita isasambitin. At alam mo, wala naman kasi akong pakialam sa'yo. Kaya dapat nung una pa lang natakot ka na. Ginamit ko na nga ang puki mo, kaya sana ngayon maging madamot ka na. At sana mas maging proud ka pa, dahil pati ang boobs mo, sinoutout ko na. Ginamit ko na nga ang puki ang suso mo, tapos sa battle natin na to. No, gamit na nga ang puki ang suso mo, tapos sa battle natin na to. Ginamit ko pa, kaya che, feeling good girl daw kunwari. Pero kung bakit magmahal ng lalaki, bakit ka lagi may kahate? Kaya sa isang pagpakuton na libreng talent fee, ilalabas ko talaga ang kabahuan niya sa putang inang round 3. Fine! Last round, May! Bring it down, let's go! Saglit lang ah. Bakit puro puke? Yo, hold it down! Hold it down! Bakit puro puke at susang ang inaano mo sa akin? Dahil ba inggit ka? Ha? May knock-knock nga pala ako, guys. Knock-knock. Who's there? Dayanatan. Who? Humpty Dumpty went to Belfast. Humpty Dumpty had her breakfast. All what she did was fuck with her ex, and the worst is that they had a breakup sex. What up? Nakala nyo exactly? Sorry kayo pero meron akong originality. Hindi katulad mo wala kang originality. Kasi halos lahat ng sinabi mo ng first battle mo, nakuha mo lang sa laban ni na Hearty. Oo, wala kang originality. And I think it's because all you care about is your popularity. Your popularity on being the girl who had been fucked by everybody in every fucking city! Pero, speaking of Humpty Dumpty, alam ko namang madami nagkagusto doon, kaya guys, welcome naman ulit natin si Humpty Dumpty. At sana Kuya Mark, kapag in-edit mo tong video namin, sana yung pangalan niya hindi na Honey D, kundi Humpty Dumpty! Pero teka, balikan natin yung nirebat niya sa Humpty Dumpty. Sabi niya, at oo, my fucking exes hump me, they dump me, but excuse me, naramdaman ko naman ng aking putang ng kasarapan. Okay, say what now? Sige, sabihin na natin naramdaman mo ang iyong kasarapan. Pero ang tanong, dun ba sa mga nakatira sa'yo, sila ba'y nakaramdam ng kasarapan? Dahil malamang sila'y sila'y hindi nasiyahan. Dahil sa sobrang luwag mo, sila'y sobrang nahirapan. Dahil sila'y hindi tinigasan! Hold it down! Hold it down! Hold it down! Hold it down! But you know what I noticed, Z? All you say about your opponent is that they always want the D. But hey, isn't it ironic
fact that you're the only femsi who always mention the D. Masyado kang napapaghalata, D. Baka sa sobrang kati mo patulan mo na pati yung iyong daddy. Pero teka, balikan natin yung battle nila ni Che. May nakapagsabi kasi sa akin na pinaniwala mo daw yung sarili mo na ikaw yung proclaimed winner. Taka ka ba? Promo nga, diba? Paano ka naging winner? Tapos pinagmalaki mo pa ng battle natin na you fucking killed her? Guys, kitang-kita nyo naman yung first battle namin ni Diana, I fucking killed and demolished her! Halatang-halata pa lang nung first round pa lang patay ka na dahil sa akin. Ramdam na ramdam mo yung sakit na galing sa aking patalim. Kaya ngayon gustong-gusto mo akong sibakin. Pero kahit anong gawin mo, hindi mo ako makakayang sirain. Diana, kahit alam ko na ibaw na kita, ilulubog pa rin kita ng sobrang malalim. Pero bago yan, ipapatikim ko muna ulit sa'yo ang aking patalim. Ang patalim ng batang angas na nag-aangas pero hindi umaatras. Dito sa battle na to, malalaman natin kung kanino talagang utak ang matalas. Hindi lang binabasa sa pagiging maangas at matigas. Dahil sinasabi ko sa'yo, mas makamandag pa kaysa sa tuklaw ng isang ahas ang dila ng isang taga-Batangas. Kaya kitang ipagwaswasan para ba tayo nakasakay sa jeep na paspasan. Itong battle na to ay pabilisan ng bigkasan at patalasan ng isipan. Kaya huwag kang mag-asta na kaya mong ganitong labanan dahil hindi ito ang iyong larangan. Pero bakit ka nga ba isinilang? Eh hindi ka naman dito kabilang dahil isa ka lang naman walang kwentang nilalang. Nasabi ko na halos lahat ng bara ko. Pero sana, pagkatapos ng battle namin na to, walang magsabing may ghostwriter ako. Kasi hindi porket puting kuneho na ako at inaalagaan ako ng mga kagrupo ko, hindi ibig sabihin hindi ko na kayang itayo ang sarili ko. Nalamon na kita noon kahit hindi pa ako kuneho. Kaya kaya ulit kita lamunin ngayon kahit isa na akong kuneho. Pero, bago ko ito tapusin, gusto muna sana kitang tanungin. Bakit ka nga ba umiyak pagkatapos ng battle natin? Sabihin mo nga sa akin, ang dahil ba ito sa sinabi ko tungkol sa Belfast? That's why you went home so fast? Diana, sa ginawa mong yun, napatunayan mo lang sa akin na ikaw ay pikon. Tandaan mo, pikon talo. Kaya masasabi ko talagang ako ang nanalo. At kahit sa anong labanan, ako ang panalo. At kahit ngayon, ako pa rin ang mananalo. Slow it down. Kaya masasabi ko talagang ako ang nanalo. At kahit sa anong labanan, ako ang panalo. At kahit ngayon, ako pa rin ang mananalo. Nanalo, panalo, mananalo. Past, present, and future. Ngayon, pinapakita ko lang sa'yo na even in the past or the present or the future, this fucking battle will never be your fucking nature! Alam mo, wala naman talaga akong pake kung matalo ko dito. At least masasabi kong may pinatunayan ako. Sabi nga nila, may pinapatunayan daw ako. Pero kahit ganon, at least ako, hindi lumalaki yung ulo ko. Hindi katulad ng iba dyan, akala mo na kung sino. Sino ba yun? Pero kung napansin nyo ngayon, hindi kita masyadong pinersonal. Baka kasi umuwi ka na naman luhaan at baka sabihin na naman nilang puro personalan. Kaya ngayon, binibigay ko sa'yo mga barang hindi mo makakalimutan na habang buhay tatatak sa aking pangalan. At itong tuluyan dudurog sa matagal mo na sirang pangalan. Diana Tanpo, taagawin kan! Sa panapos kong to, ikaw ay magiging luhaan. Siguradong masasaktan na tuwi kang duguan. Wala ka ng takas at wala nang mapupuntahan. At kahit na sino pang tawagin mo, uuwi ka pa rin sugatan. Akala mo hindi ko malalaman pero siguro oras nang malaman ng lahat na malandi ka. Ilang taon ka pa lang pero bakit sa sex life parang nagmadali ka?
At siguro hindi ka nag-isip nun at pati relasyon niyo noon ni Paul, nabali pa. Sana makonsensya ka kasi hanggang ngayon, andyan pa din siya kahit na alam niya na mali ka. Sa mga tao dito na hindi nakakaalam o hindi nakakaintindi ng mga sinasabi ko, unfair naman siguro sa inyo kaya lahat ay sasabihin ko. Kaya sasabihin ko. At kung nagawa man niya gumawa ng kabulsitan sa putang ng laban na to, pues kahit pa ang Panginoon ay alam na nagsasabi talaga ako ng totoo. At May, alam mo naman siguro kung ano ang aking pinupunto. Remember nung umuwi ka ng Pinas, dun ko nalaman kung gaano ka kaslat. Iniwan mo si Paul nun dahil sa kalibugan mo at para mahimas ang iyong bilat. Hindi ba pa siya naging sapat at kaya nagawa mo magpapasok sa puki mo ng ibang balat? Sino nga ba ulit yun? Ang tawagan nyo ay buko pa, pero akalain ba naman na buko ka? Kaya stop acting like an angel kasi tukso ka. Ako ang tinatawag mong adik, pero ikaw yon. Sige, subo pa! Hindi ka na lang nakonsensya nung nalaman ni Paul yon. Siya pang humingi ng pasensya. Siya na nga nagantay sa'yo dito at naging tapat sa'yo. Umiyak ng umiyak dahil namimiss ka. Pero hindi pa rin yung sa'yo naging sapat. Fuck! Kaya sa lahat ng mga tao dito, sana wag niyo akong husgaan. Dahil marami pa dito ang may kamay na laging nasa hugasan. Tulad na tong putang inang to, linabas ko ng baho niya at inyong nalaman. Ito, nasa likod. Linabas ko lahat ng baho niya at inyong nalaman. Kaya Paul, payo ko lang sa'yo, pwede mo nang tanggalin ang iyong katangahan. At kung masasaktan ka, wala akong pakialam kasi hindi uso dito ang peace. Iyak mo na lang yan at baka gusto mo bibigyan ka pa ni Martin ng hug and kiss. Speaking of katangahan, lahat naman talaga tayo dito nagiging tanga minsan. Pero yung sa kanya, todo na. Mga chismis mo sa battle natin na to, puro mga katangahan. Puro pambobobo pa. Pero alam mo ba, buko ka na. Kaya dapat sino ka ba para magmalinay sa harapan ng mga tao? Kahit na ano pang gawin mong pang good girl shit, ang paningin ng tao ay hindi mo na kayang bago. Okay? Kaya bago. Kaya dapat matuto kang tumanggap ng tip ng laseng. Matuto kang tumanggap na hindi tayo magkaseng. Kasi ang mga sinasabi mo, puro mga katangahan at walang kwenta, parang kwento ng praneng. Lyrical mind versus WRP? Sus! Parang sabi nga ni Lester, para kayong mga kunehong nilalapan ang putang inang mga pateng. At kung tinawag mo ako na Humpty Dumpty nung unang battle natin, well, guess what? You're like the girl version of Drake, May. Kasi all the guys, they hold on to you and then going home with you. Then they thank you later, May. So, they always start from the bottom but then nothing is the same, May. So, ayun din ang gagawin ko. I'ma show you my worst behavior, beat you in this battle like I'm Chris Brown, May. So, sabi ko, May and you. Wait, what? No, sabi ko, me and you. Ang battle na to parang plastikan lang. Huwag kang sabik, sumikat, kasi baka matunaw ka lang. So, nalaman niyo, narinig niyo na sinabi ko, May and you. Now it's time for you guys to see that even though May beat the eye, but deep down, she's a fucking wannabe me. Start focusing on yourself and stop focusing on me, bitch. Time! Time! Make some motherfucking noise!
Judges. Kakatapos lang namin panoorin yung FEMC. Oh my gosh. Ang hirap i-judge ng laban. Napanood nyo naman siguro lahat, yung mga judges. Kahit na sinabi nating one-sided yung boto. O nga pala, binoto ko si D. Pero yung laban hindi one-sided. Kahit nag 5-0 sila. I-breakdown ko lang yung rounds ko. Round 1, nakuha ni D. Round 2, nakuha ni D. Round 3, nakuha ni May. Bakit? Yung first and second round ni D, consistency sa kanya yon. Yung bars na mga binitawan niya, ang laki ng in-improve niya. Kaya saludo sa mga babae. Di porket nagmumurahan sila ganun ang mga ugali nila. Rap battle lang talaga. So kung may mga nasaktan, wala lang yun. So yeah, 2-1 para kay Diana Tan. 3Z nga pala ulit, Lyrical Mind, Chris Production, shoutout kay Uno, tsaka kay Chris ulit. Shamira din. First round, second round, third round, that was sick. Malaki yung shoutout kay May tsaka kay D, malaki yung improve din ng dalawa. Compare mo sa first battle nila, like, mas ano sila, bar after bar sila this battle, alam mo yun. So, first round, I'm gonna have to give it to D. More aggression, tapos mas maganda yung mga bars niya. Si May masyado nag-focus sa personal, at parang ulit-ulit yung mga sinasabi ni May about sa ex ni D, like, parang katulad ng first battle nila sa boobs, sa ass, sa body, kay Hearty, sa ex and all that. So second round, first round I'm gonna have to give it to D. Second round kay D ulit kasi ganun din ulit. And third round, I'm gonna have to give it to May kasi nga si May tuloy-tuloy yung aggression niya, tuloy-tuloy yung mga banat niya, she's more consistent kaysa kay D. Tapos si D naman nag-choke sa round 3, so I'm gonna have to give it to May in round 3. So 2-1, I'm gonna have to go with D. Yo, yun lang. Yo, Loy, tangina, ito na naman ako. Katatapos na ng malupit na masakit sa tenga na battle, no? Wag panonoorin ng mga bata to. Binoto ko si D. First, second round, D. Third, May. Bakit? Kasi ganito nangyari nun. Personals, iba't ibang angles, bars, kay D. Malupit rin si May. Iba't iba yung... Well, hindi naman kasi nangyari ang nangyari kasi kay putang ina, ano ba yan? Iba't iba kasi yung yung angles ni D kumpara mo kay kay May. So, yun. D, 2 rounds. Yo, Jabo, shoutouts pala sa kay Mark Acoba Filming Production and sa UBRB team again. Binibigay ko yung boto ko kay D. Pero papaliwanag ko muna. Kay May, first, malakas. Second and third, puro pa ulit-ulit about sa personal na buhay ni May, ay ni D. Then, about doon sa ex niya and shit. So, binibigay ko yung boto ko kay D dahil first, second, and third malakas. Nandun yung pagiging aggressive niya. Nandun yung bars niya. And una sa lahat, malakas lahat ng bara niya. So, I go to D. So, D. Yo, tangina GM, Submerge. Tangina shoutout sa dalawa. As in, grabe yung battle, ang init. So, first of all, boto ko kay D. First 2 rounds. I'll explain. Like, yung kay May, she brought it down first 2 rounds, pero alam mo yung it wasn't that heavy kaysa mga binitawan ni D. These bars, first, second round, kung papakinggan nyo talaga, as in grabe. Third round, yung 5-minute round ni May, that was crazy. As in lampaso, as in bam. So, first, second round talagang bibigay ko kay D. Third round bibigay ko kay May. So, let's go D. Shoutout kay May.